me something, it might just take the pain away. Eto na nga guys, for today's video ay syempre nandito na ako sa Monclova at syempre may bibilin ako dito sa baba. Syempre magre-renovar ako ng aking loteriya, kaya naman samahan niyo ko, baka naman may panalo na tayo, 'di ba? So eto na nga ang aming atching-atching. Dahil ako'y bababa na dito at alam niyo naman sa metrong 'to ay malawak, maraming tindahan, maraming ah, makikita kang mga anik-anik, mga tiyenda ng pagkain, and then tiyenda ng libro, sapatos, at pagkain, and restaurant, and bar. Kaya yun. So, pero ito naman ay, yung mga restaurant dito ay nagsasarado din silang maaga kasi maaga din magsarado ang metro. Pag weekend yata is hanggang 1:30. Yun. Pero yung 1:30 yun, may bagon pa, nag-aano pa siya, umaandar pa siya hanggang sa mag-close yung last na istasyon. Yun. So, kailangan talaga makuha mo yung metro na sa oras. Dahil kung hindi, lalabas ka and then dun ka na kukuha ng taxi sa labas kapag ikaw ay nasaraduhan na ng linya. Kasi siyempre hindi ka naman pwedeng kukuha ka ng linya na pagdating mo dun sarado na rin yun. So, kaya kailangan yun, ma-estimate mo yung mga tamang oras na pagkuha ng metro or Safeway, 'di ba? So, gano'n. Dito sa Safeway, kailangan alam mo yung mga oras. Ang alam ko 'pag umagang-umaga, ang 6:45 yung unang biyahe. Yun ang unang-unang biyahe, 6:45 guys. And then sa autobus naman ay mga gano'n din, 6:45, mga 6:30, 6 mga ganyan. So, yun ang diferensya kasi siyempre sa atin 24 hours merong mga linya ng autobuses, 'di ba? Pero ang alam ko sa metro or sa atin yung Safeway is or tren or LRT o MRT ang tawag sa atin sa Pilipinas ay may oras din sila, 'di ba? So, eto na nga guys at nandito na nga ako at syempre nakapila ako dito dahil nga kailangan kong mag-renovar, mag-renew kung meron bang tama o wala. And then siyempre kailangan din tayong ah, sumubok ng ating kapalaran, 'di ba? So, kahit na pinapakita ko sa inyo na ito ang aking ginagawa, hindi naman masama 'to, 'di ba? Kaysa nagnakaw ako or pinaghirapan ko yung pera ng taong bayan, hindi naman ako sa gobyerno. Charot. So, eto na nga guys, at siyempre nakakalungkot yung mga balita sa Pilipinas, 'di ba? Yung about diyan sa ay naku, ayoko magsalita. Yung anak ng mayayaman or mga politiko na nagpo-post sila sa mga social media or sa kanilang account na mga mamakalimbags and then everything, lalo na yung isang mag-asawang ang daming kotse, 28 na cars, 'di ba? So, nakakalungkot talaga dahil ang naghihirap ang taong bayan, 'di ba? Ang mga Pilipino na samantalang ito paarte-arte, paetching-etching, na halos hindi mo sila mahawakan, makausap ng maayos dahil ang pinapaira nila sa katawan nila, sa pag-iisip nila, mayaman sila, kaya nilang bilhin kung anong kaya nilang bilhin, mas mapera pa sila sa ganitong tao, 'di ba? Kaya mahirap talaga guys. Huwag tayong maghambog kung pinagnakawan lang naman natin 'yan. Ninakawan natin yung yaman natin, 'di ba? Lalo na ituro natin sa mga anak natin kung paano mamuhay dito sa mundo, 'di ba? Kasi tayong mismong magulang pinapakita natin kung gaano tayo kagarapal, yung mga anak din natin ganun. At ayun din ang ambisyon nila balang araw. Yung mangurakot, yung manloko ng kapwa, 'di ba? So mahirap at sila kapag naanday o nainda sila,
magpapapatay na lang sila ng tao dahil ganun sila. Ayaw nilang matapakan sila, ayaw nilang maano yung ire nila, ganun, 'di ba? Yung mayayaman ganun sa atin, 'di ba? Kapag sa kalsada hindi mo sila pwedeng mabangga or maanirapan or maano kasi iniisip nila makapangyarihan silang tao, mayaman sila, 'di ba? Sasabihin nila, "Sino ka ba?" 'Di ba? Hindi mo ako kilala. Ganun ganun sila eh, ganun. Ang hirap lang magsalita, guys, pero naku, masama ang loob ko kasi nakakaawa ang Pilipinas, 'di ba? Tayo pumupunta tayo sa mga ibang bansa, Singapore, China, Hong Kong, Thailand, Taiwan, Indonesia. Nagtutour tayo yung mga may pera, lalo na yung mayayaman sa atin. Tinitingnan nila natin yung ibang bansa, pero bakit hindi natin mapaayos sa sarili natin mismong lugar, bansa, na nagtatrabaho tayo sa gobyerno, meron tayong posibilidad na paunlarin yung ating bayan, 'di ba? Pero bakit hindi natin ginagawa yun nang maayos yung ating trabaho, 'di ba? Kaya nakakalungkot talaga, 'di ba? Siguro kung walang mga magnanakaw sa Pilipinas na gobyerno, ang ganda ng ating bayan. Siguro parang Dubai na rin siguro yung ating lugar, yung ating Pilipinas, 'di ba? Kasi kailangan nating paunlarin ang sarili nating bansa, pagandahin. Lalo na kung may mga trahedya, dapat 101% na sigurado tayo, 'di ba? Para hindi tayo nalulubog. Ibig sabihin, hindi tayo nahihirapan na iahon yung ating bansa, 'di ba? Sa mga trahedyang nagaganap o mangyayari. Yun ang ibig kong sabihin na preparado tayo sa anumang mangyayari, 'di ba? Dapat ganun, 'di ba? Pero hindi, binubulsa nila, 'di ba? Kunti lang ginagastos nilang pera tapos wala. Yung mga project wala. So, nakakalungkot yun, guys. So, hanggang dito na muna ang aking pagmuni-muni dahil nako, ang hirap magsalita pero nakakasakit lang sa loob, 'di ba? Kasi kawawa ang buong Pilipinas, kawawa yung mga anak natin, magiging apo natin, 'di ba? Yun, kawawa yung henerasyon na darating dahil sa mga walang hiyang taong to, mga ganid, 'di ba? So, sila lang gustong yumaman. Gusto nila mahirap yung Pilipinas, basura yung Pilipinas, ganyan ang itsura natin. Kapag may mga sakuna, may bagyo, 'di ba? Baha ang Pilipinas, nakakatakot, nakakadiri yung mga taong magnanakaw na to. Diyos ko po, pinupost pa nila sa mga social media na kaya nilang bilhin, kaya nilang kumain, kaya nila ng lahat. 'Di ba? Nakakalungkot lang kasi yung mga ginagawa nila pinagnakawan lang naman nila, 'di ba? Mayaman ka nga, ninakaw mo naman yan sa taong bayan. Nangungurakot kayo, kaya karma din ang mangyayari sa kanila, guys. Karmahin din sila. Ganun, yun lang masasabi ko. Wala naman ako ibang masasabi. 'Di ba? Yun lang. So, hanggang dito na lang ulit ang aking pagmuni-muni at nandito na yung aking autobus at sasakay na rin ako. At syempre, pauwi na rin ako sa aming bahay kubo. Kaya yun, guys. Kaya magsikap tayo sa sarili natin. 'Di ba? Huwag tayong mang-api dahil pare-pareho din naman tayo ang bagsak natin sa lupa. Gaano ka man ka-milyonaryo, kayaman. Nako, guys, sa lupa pa rin ang bagsak natin. At nandito na nga ang aking makulit na si Chippy. Naglalambing ang bebe ko, nagsiselos kay Martina. Isoy, tawag ka ikaw ni Nixon. Tapos na si Martina? Hindi pa nilalabas. Nakaon sa bahay niya. Kasi na ano na naman, na normalize. Naiinip na sa kaantay. Ang chipi namin, ang bebe ko, nagsilos naman kay Martina. Tingnan mo yung kuko ko, guys. Di pa ako naglilinis, oh. Nagluto ako. Ganyan ang trabahadora, wag na kayo magreklamo. Dahil kung hindi ako trabahadora, hindi yan madumi. O, di ba? Kaya lang masipag ako, kaya madumi yung kuko ko at yung kamay ko. Ganyan lang yan. Dahil kung hindi ako masipag, di ba?
Di malinis siya. Lagi yan anong tawag doon? Manicure. Manicure. Pedicure. Kaya lang ganyan talaga ako, guys. Responsabling tao. Pag responsabling tao, madumi ang kuko. Charot. Trabahador. Trabahadora. Diba? Kaya, ganyan. Para marami kayong pera. Diba? Ganyan ang gawin nyo. Yan, ganyan ganyan para marami kayong pera. Ano inaano mo kay Nixon? Ha? Tago ka pag binibidyohan ka. Hayaan mo na si Nixon. Chippy. Diyan Nixon. Diyan Nixon. Chippy. Kinukulit mo si Nixon. Tapos nagtatago siya. Ano ba? Ba't ka nagtatago dyan sa lamesa?